Dito sakto ako nakita nung nanghihingi ng aloe vera. Ito, dala ko na. Mga kaluts, kumusta kayo? Kukuha tayo ngayon ng suli ng aloe vera kasi may nanghihingi sa Ikundi 4 kina Madam Kang, yung kapitbahay nila si Lola Basi. Ito. Dito na ako sa Ikundi 4 kaso maulan. Dito sakto ako nakita nung nanghihingi ng aloe vera. Ito, dala ko na. So patila lang tayo ng konti ng ulan. Mamaya bibigay na natin. Yan, maulan ngayon mga kaluts. Lumalakas na naman yung ulan. So sana mabutan natin si Mami Basi kasi pag nagtatanim ako dito sa Ikundi 4 kina Ursula, siya ay nanonood. Parang meron siya mga kaluts. Dito na tayo sa bahay ni Madam Kang with Leslie. Oh! Leslie, oh. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué hace? Nada, estaba como en la casa esperando a tío Alvin. Oh, inihintay niya daw ako. Pero bago yan, hintayin muna natin tumila yung ulan bago magtrabaho. Hintayin natin si Lola Basi. Pero dito may nakita ko mga kalos. Itong mga sinulat ng mga bata rito sa Ikundi. May blackboard sila rito na maliit. Ito yung nakasulat, El Modernismo. Definition. El modernismo fue un característico. Conclusión. ¿Es para quién? Leslie? Esto es para ella misma, Aitana. Ahí está. So ito na si Mami Basi. Pinatawag natin sa bata. Nandito lang siya sa taas. Ito, hola Mami Basi. Hola. Estoy bien. Siya nakaraan. ¿Tú has visto ahí tú pidiendo aloe vera? He pedido aloe vera porque me ha dicho que se trata para crecimiento de los cabellos, sí. Cura diabetes, cura cáncer, cura muchas enfermedades para aloe vera. Por eso le he pedido si me lo puede traer, porque hoy también lo quiero plantar. Sí. Mami está aquí. Tú me di abrir, papá. Está aquí. Este de aloe vera. Eso es aloe Ito yung mga aloe vera. Eso es aloe. Marami na rin yan. Aloe vera. Sí. Eso es aloe vera. Así que lo ¿Tú sabes cómo plantar este? No sé cómo se planta. En una cubo. Un cubo. Pero este del lugar no quiere de caliente. De caliente y frío. y frío. Está medio. Quiere medio así. Medio. No puede poner directo de sol. De sol. También no quiere mucho tiempo dentro de la casa. Sí, hay que ir solo medio. Hay que solo medio. Sí. Un poco en casa, un poco afuera, pero no mucho calor. Sí, así bien. Gracias. Uwi na si Mami Basi para itanim yung binigay nating aloe vera. Mga kalos, marami po palang salamat sa lahat ng tumatangkilik at sumusuporta ng mga videos ng Kalutong Pinoy, especially sa pagtatanim. Alam ko naman po na siyempre yung mga may hilig sa pagtatanim ay nag-e-enjoy at yung ibang hindi naman gano'ng kahilig magtanim, medyo sa tingin natin na parang hindi gaano nakaka-relate sa ating mga videos. And sa mga bago rin gusto nating ipahiwatig, and then sa mga hindi pa malinaw kung ano yung point talaga ng gustong iparating ng pagtatanim, kung bakit pagtatanim yung napili natin kadalasan na content. Mga kaluts, ang pagtatanim po kasi or pagtatanim ng mga halaman, dyan po ako nagmula. Yan po yung true to life story ni Kaluts. Kaya pagtatanim ng halaman yung itinuturo natin dito sa Africa. Kasi po ang based sa experience sa buhay ko, dyan ako nagsimula. So sa halaman po, dyan po ako nagsimulang mangarap, from pangarap, tapos naging plano, tapos yun hanggang sa pag-aalaga, hanggang sa gumanda.
hanggang magbunga yung lahat ng pinagpaguran natin. So, magkakahalintulad lang po yan sa isang halaman. So, ang halaman din, magsisimula kayo, paplano muna kung saan mo itatanim. Tapos, tatarabahuhin mo, magpapabinhi ka, tapos magbubungkal ka. Tapos yan, hanggang aalagaan mo. So, ganun din ang pangarap. Kapag inalagaan mo yung mga pangarap mo, nagsimula ka sa pangarap, so yun nga, hindi lang naman sa pangarap, so kailangan din na tayong kumilos, magsipag at magtiis at magtiyaga para makamit natin yung pangarap. And then sa halaman naman, kailangan nating alagaan yung halaman, diligan natin, basta bantayan natin kung ano yung yung kalalabasan niya hanggang sa pag-aalaga natin, hanggang sa gumanda siya hanggang magbunga. So ganun po yung pinaka-point ng pagtatanim natin, kung kaya pagtatanim yung mas makabuluhan na tinuturo natin. Kasi yun yung parang way para magkaroon sila ng pagsisikap. And yun, siyempre pagtitiis, tapos yun, maanon sila. Doon na magsisimula ang kanilang pangarap para maabot. Kaya halaman mga kaluts, yung ating kadalasan na kino-content dito sa Kalutong Pinoy. Let's say sabihin na natin ang pagtatanim ay hindi magiging pangunahing resources nila ng pangkabuhayan nila, parang secondary lang. Pero ito po yung magiging pathway, yung matututo silang magsikap at magsipag at matutong dumiskarte. Kaya laging pagtatanim yung itinuturo natin mga kaluts. 'Di ba? Ngayon, gets na ng mga viewers natin kung bakit ganun yung mga content natin. So nandun dito na si Leslie. Dahil sa patuloy na umuulan, yan gumaganda, nagbe-berry yung mga papaya namin ni Leslie. Yan mga kaluts. Yan may mga bulaklak na. So nagbubunga na sila mga kaluts. Sa empezado dar pruta ito. Diba? Unti-unti nang natutupad yung pangarap, Leslie. Okay Leslie, magtrabaho na tayo. Let's go here. Ito yung mga nakaraan na itanim namin, kaso medyo dila pa, so kailangan namin palang malagyan ng pataba mga kaluts. Pero dito, Leslie, ito pwede, ito isa pa sana, kaso yung daanan dito baka apakan. So gagawin namin, i-extend na lang namin yung isang plat, isa na lang. So lakihan na lang namin kasi kung mag-iisa pa baka apakan lang ng bata. Ito may plano rin ako dito mga kaluts. Ito kasi hinukay namin hanggang hawakan siya. So ngayon mataba na ito, pag tinabunan ng lupa, fertilize na siya sa baba. So gaganda na rin yung mga kung anong pwedeng ipunla rito. So pwede ring punlaan to pala. So ngayon ito, i-extend na lang namin yung taniman ng pechay. Habang tayo'y nagbubungkal ng lupa, si Leslie naman ang nagdidilig. Kahit uulan na siguro, di natin alam Yan, buti may nakakatulong tayo dito, si Leslie. Matyagang sinasamahan tayo dito sa pagtatanim. Yan, talaga, nainganyo na talaga siya mga kaluts. Hay, ito, bungkal muna tayo mga kaluts. Yan, medyo malambot pala yung lupa rito mga kaluts. So ganun lang, kailangan wag nating sukuan yung pangarap natin. Kailangan natin ipagpatuloy hanggang makamit natin. Normal lang naman yung yung nagpe-failed. So kailangan lang wag tayong titigil hangga't hindi natin naaabot yun. So lang, pagpatuloy lang natin. Wag tayong mawawalan ng pag-asa. Ang daming hugot natin mga kaluts ngayon. Kasi di ba sa mga nababasa natin, sa mga comment nyo, nag-relate tayo. So sa atin kasi, sa vlog natin, kung ano lang yung pumapasok,
kung sasabihin natin, doon lang tayo. So wala tayong mga script na kailangan ganito sabihin natin. Hindi na. So ano lang, kumbaga kung ano yung actual na nangyayari, yun yung binablog natin. Kahit sabihin ng iba na yung hindi nakakagets ng mga content natin, sabihin nilang boring yung content natin. So okay lang yun, walang problema doon. So lahat naman pwedeng magbigay ng opinion. Pero para sa akin, unless na tayo nakakapagbigay ng inspirasyon sa bawat isa ng magandang halimbawa o magandang example sa kanila para gayahin ng bata at ng mga nanonood. Sa akin ay yun ay yung napakalaking instrumento yun, mga kalots. Mga kalots, bigla kami sumilang ni Leslie kasi bumuhos yung malakas na ulan. Hindi pa natapos yung pagtatanim namin ng isang plat. Yeah, di ba? Gaya ng pangarap, yun yung mga balakid o yung mga pagsubok na bago mo makabit yung pangarap ay maraming pagsubok muna. Gaya nitong ulan. So yan, muna. So patila mo ng konti, tapos saka magtatanim ulit. At ipagpapatuloy, syempre, huwag tayo susuko. Tatapusin natin hanggang makamit natin nga. Puro hugot ka, Alots, puro hugot ka. Puro hugot mo nga yun. Ganun talaga, di ba? Ngayon pa lang tumila. So padilim na, paggabi na. Hindi ko na pinatanim si Leslie, ako na lang. So tinuloy ko na lang to kasi sobrang lakas ng kanina, ng kulog, parang magugunaw na yung mundo. So yun, mga kalots, sana tumubo pa rin kahit na malakas yung ulang kanina at medyo dilaw. Sana susunod makarecover na yung mga pechay natin. So although yung mga saging magaganda, so after another year, so 1 year na yung mga saging pero may bunga na. Sa susunod hindi mo na mabilang kung ilan na yan. So yan, lang mga kalots, tuloy-tuloy lang, dire-diretso lang. Yeah, good vibes.